Ngayong araw nga na ito mga kamema ay magiging busy na naman kami dahil nga kami ay aalis at pupunta nga kami sa aking kapatid at sa asawa niya kung saan sila nag-i-stay. Kaya naman samahan niyo ako sa A Day in My Life as an OFW in Taiwan. Ito nga video na ito mga kamema ay noong mga nakaraang araw pa nung nasa Pilipinas pa ako, pero ngayon ay nakabalik na nga ako sa Taiwan. Ngayon ko nga lang naasikaso dahil sobrang busy ko din naman dahil marami akong order na bulaklak at marami nagpapalinis sa akin ang kuko. Sa video nga na ito ay papakita ko nga sa inyo kung paano ako mag-asikaso sa aking anak dahil matagal ko na nga gustong gawin ito, hindi ko nga lang magawa dahil nga tayo mga OFW ay napakalayo kaya hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon na kung gusto nga lang natin ay araw-araw nating asikasuhin ang ating anak ay gagawin natin. Habang naglalaro nga siya dyan mga kamema para malibang at marami siyang makain ay pinapakain ko na rin siya ng kanin at 2 sunny side up na itlog. At pagkatapos nga kumain ng anak ko ay inasikaso ko rin namin ang mga hugasin at iba pang mga pinagamitan sa pagluluto dahil nakakahiya din naman sa tita ko kung maaabutan niya yung lababo niya ay napakakalat. Natutuwa nga akong hugasan yung mga gamit niya diyan dahil walang kauling-uling, pati puwitan ng mga kagamitan niya ay napakaputi. Pagkatapos ko nga hugasan diyan ang pinagkainan namin at pinaglutuan, ang sinunod ko namang punasan ay ang lababo. Sinama ko na nga rin ang lutuan dahil alam ko magagalit siya kapag naabutan niya sa pagdating niya sa trabaho ay napakakalat ng bahay. Pagkatapos ko nga mapunasan at mahugasan lahat ng pinggan ay aasikasuhin ko naman ang anak ko. Sabi ko nga ay magpaligo siya sa mama ko ay ayaw niya dahil gusto niya nga ay ako na nga rin ang mag-asikaso sa kanya. Alam ko din naman na naglalambing sa akin ng anak ko kaya hindi rin ako makatanggi. Naghaharutan nga kami diyan mga kamema dahil namimiss ko nga ang mga ganitong eksena dahil alam na alam ko at alam na alam ng mga OFW natin diyan na hindi natin ito nararanasan dahil nga nasa ibang bansa tayo. Kaya nga hanggat maaari, hanggat kasama ko ang anak ko ay pinaparamdam ko talaga sa kanya na baby ko pa din siya kahit sobrang laki-laki niya na. Ginagawa ko din ang lahat na makapag-bonding kami at gusto ko ay hindi ko na nga siya pinapagalitan dahil ayoko rin naman sa araw-araw na magkasama nga kami ay papagalitan ko pa rin siya. Itinatama ko rin naman ang anak ko mga kamema kapag may maling nagagawa pero hindi umaabot sa papagalitan ko siya. Pwede naman kasi nating ipaliwanag sa bata kung paano niya ginawa o mali ang kanyang ginawa at kung paano ito maitatama. Iba-iba naman kasi tayo mga magulang na mga paraan sa pagpapalaki sa ating anak. Tulad ko na malayo sa kanya ay hindi ko nga ginagawa o hanggat maaari ay iniiwasan ko magalit sa anak ko dahil alam kong ilang araw lang ang ko siyang nakakasama. Ayaw kong maramdaman niya o ayaw kong lumayo ang loob niya dahil ilang araw nga lang kami nagkakabanding ay magagalit pa ako. Lalo sa mga ganitong edad mga kamema ay sobrang kulit na mga ganito talaga. Kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya para magkasundo kayo na mag-ina. Pero sa awa nga ng Panginoon mga kamema ay binigyan niya ako ng isang mabait pero makulit na anak. Malambing yan mga kamema, ayaw na ayaw niya nga na nakikita akong umiiyak dahil iiyak din yan. Nakaalis na nga kami ng bahay diyan mga kamema at sumakay na nga kami ng tricycle. Dito nga daw kami sa hulihan sumakay para makita daw namin ang view habang umaandar. Habang nasa likod nga kami niyan mga kamema ay nagkikwentuhan nga kami ng anak ko kung ano nga ba ang gagawin namin kapag umuwi na nga siya ng Bicol dahil ang anak ko mga kamema ay sa Bicol na nga siya mag-aaral. Habang nagmamarites nga kami mga kamema sa mga kaklase niya ay nagulat pa ako dahil bigla na nga lang niya akong inalikan. Natutuwa nga ako dahil walang sabi-sabi ay bigla na lang humahalik yan. Fast forward nga mga kamema ay nakasakay na nga kami sa jeep papunta ng Tagaytay kung saan niya nag-i-stay ang kapatid ko at ang asawa niya. Magkatabi nga kami ng anak ko, nakipagpalit nga siya ng upuan. Ang gusto nga niya daw ay doon sa may bandang pintuan. Ang sabi ko nga ay humawak siya dahil delikado nga dyan dahil bawal ang bata. Habang naglalaro nga kami diyan mga kamema ay nabanggit niya na kung pwede nga daw kami ay magsinima. Sabi ko nga ay kung hindi pa siya nakakaranas ng gano'n, ang sinabi niya ay oo. Naaawa nga ako sa kanya dahil hindi niya pa nararanasan kaya ang sinabi ko kapag may time ay talagang magsisini kaming dalawa o magbabanding. Naboring na nga yung anak ko diyan sa biyahe, buti na nga lang at dinala ko nga yung pasalubong ko sa kanya na Nintendo. Habang nag-aantay nga kami sa biyahe ay binisin na nga lang niya ang sarili niya sa Mario sa paglalaro sa kanyang laruan. Buti na nga lang mga kamema ay dinala ko na nga rin yung laruan niya dahil kung hindi ko yan dinala ay katakot-takot na kwento ang aabutin ko para hindi lang siya maboring. After nga niyan mga kamema ay nakababa na nga kami at bago nga kami bumaba ay may nakita nga akong bintahan ng prutas. Sabi ko nga ay puntahan muna namin saglit dahil bibili ako dahil dito nga sa Taiwan ay wala nga mga ganung prutas. Meron man ay sobrang mahal. May nakita nga ako diyan mga kamema na lansones. Bumali nga ako ng 1 kilo at 1 kilong rambutan at isang balot ng langka. Ang lansones na 1 kilo mga kamema ay 380, yung rambutan naman ay 350 at ang langka naman ay 180. Hindi ko na sigurado yung mga kamema pero gano'n nagre-range yung mga presyo nila. Sabi ko nga ay napakamahal, kung hindi nga lang talaga namimiss ko kumain ng ganito ay hindi ko nga bibilhin. Si kuya naman nagbebenta ng espasol ay binentahan ko na nga lang din dahil panggatas nga lang daw ng anak niya. Naawa naman ako kaya binilhan ko na rin para naman makatulong kahit papano. After nga namin mamili mga kamema ay pumunta na rin kami sa may
palengke kung saan niya nag-aantay yung mama ko at ang anak ko. Dahil nga babiyahe pa kami ng isang sakayan papunta nga dun sa tinutuluyan ng kapatid ko. Sumakay nga lang kami ng jeep diyan mga kamema ng Paulibares at nagpababa nga lang kami dito sa may SMDC dahil dito nga tumutuloy yung asawa ng kapatid ko at ang kapatid ko. Pumasok na nga rin kami kaagad mga kamema dahil malayo pa nga ilalakarin namin dahil sa Tower 5 nga kami pupunta. Alam nyo ba mga kamema, kapag mga ganitong eksena talaga ay natutuwa nga ako dahil naalala ko nga ng mga kabataan pa kami na hindi namin ito nararanasan. Hindi nga kami nakakatikim noon ng karne dahil talagang sobrang hirap namin. May natatandaan pa nga ako na isang kapitbahay namin na may nagtanong sa akin kung may nakakain pa daw ba kami. Hindi na nga lang ako umimik doon mga kamema dahil sa totoo lang ay may nakakain naman kami pero hindi tulad ng mga nakakain nila dahil noon ang kaya lang bilhin ng nanay ko at ang tatay ko ay ang bigas. Yun ang importante sa hapagkainan namin dahil pwede naman kami mga gulay-gulay na lang. Pero hindi ko yun nakakalimutan mga kamema dahil hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin. Kaya nga natatawa na lang ako, natutuwa ako na ang laylay na nga nang narating namin, hindi tulad ng pamumuhay namin noon kaysa sa ngayon. Hindi naman namin sinasabi mga kamema na mayaman na nga kami pero kung ikukumpara mo yung buhay namin noon ay mas maginhawa nga kaysa sa ngayon. Kaya nga dun sa mga nangahamak sa amin noon sa nagtanong sa akin kung may nakakain pa daw ba kami ay nagpapasalamat po ako dahil naging motivation ko po kayo na magsumikap sa buhay dahil kung wala po kayo ay hindi po kami magiging ganito o hindi namin pagsusumikapan o maluwan niya sa buhay at may paranas namin sa mga magulang namin yung mga ganitong bagay. Kaya nga sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo na dahil sa inyo ay talaga nagsumikap kami magkakapatid para marating namin kung nasa saan kami ngayon. Kaya dun po sa mga nakakaranas diyan na sobrang down na down sa buhay ay wag po kayo mawala ng pag-asa dahil hindi naman po natutulog ang Panginoon at alam ko naman na bibigyan kayo ng pagkakataon, mag-antay-antay lang kayo. After ko nga magdrama sa inyo mga kamema ay dumating na nga yung kapatid ko. Inutusan ko na rin kaagad yung anak ko na tawagin na ako ang asawa ng tita niya dahil nga gutom na rin ako. Natutuwa nga ako sa kapatid ko mga kamema kahit nga nakapangasawa siya ng Amerikano ay ganyan pa rin siya manamit. Simple lang nga siya kamema, hindi katulad ko na talagang kahit walang pera ay bongga. Siya mga kamema ay hindi naman natin masasabing may pera siya pero ganyan lang talaga siya manamit, napakasimple. Kaya nga natutuwa ako na nakapag-asawa siya ng afam ay hindi nga siya nagbabago. Naglalakad na nga kami diyan mga kamema, sinasabihan niya namin yung kapatid ko na antayin nga yung asawa niya dahil nga lagi siyang nauuna. Natatawa nga rin kami dahil pinapabayaan niya yung asawa niya na kami ang kasabay. Kaya niloloko nga namin siya kung may asawa ba siya o wala. Bago nga kami pumunta sa kakainan namin mga kamema ay dumaan niya muna ako sa McDo dahil mag-take out ako ng pagkain para sa anak ko. Dahil niya ang anak ko ay chicken is life. Nag-take out nga lang ako ng 2-piece chicken diyan tsaka isang kanin at 2 fries. Dahil niya dun sa fries na yon ay maghahati sila ng Tito Isaac niya. Dahil niya ang asawa ng kapatid ko ay mahilig niya din sa fries kaya kapag umu-order ako sa fast food ay dinodoble ko para maghati lang sila. Pagkakuha nga namin sa pagkain mga kamema ay nagmamadali na nga yung anak ko dahil excited na nga siya na i-share sa Tito Isaac niya yung pagkain na in-order namin. Natutuwa nga ako dahil kay Tito Isaac niya ay hindi siya madamot, lagi niyang binibigyan. Daig pa nga namin na may 2 batang kasama dahil kapag price ang usapan ay hindi nga napaghihiwalay ang dalawa. Kaya nga laking pasasalamat din namin sa Panginoon dahil binigyan niya ng mabuting asawa ang kapatid ko dahil kung sa iba-iba niyan ay hindi yan ito trato na parang pamangkin ang anak ko dahil hindi naman niya kadugo o kaano-ano. Nakarating na nga kami sa kakainan namin mga kamema kung saan doon ang katunyings. Una nga namin napagdesisyonan dyan ay yung shakies kaya lang ang sabi namin ay nakakain na nga kami doon kaya susubukan niya namin itong katunyings. Kaya nga nagmamadali na rin kami pumasok dahil nga gutom na rin kami at baka nga umulan. Habang nagdi-decide nga kami diyan mga kamema kung ano nga ang orderan namin sa loob ay wala namang humpay sa pagkain ng price itong dalawa. Pumasok na nga kami diyan mga kamema at ang mabubungaran mo pa lang ay ang mga tasa, tinapay at mga chicharo na pwede mo ang i-take away. Kaya lang hindi na nga kami masyadong nakapangmili mga kamema dahil gutom na nga din kami. Pagkakuha nga namin ng ispat mga kamema ay naupo na nga din kami para makapili na nga ng pagkain dahil gutom na nga kami. Kung kanina nga nang umalis kami ay napakaganda ng panahon yan ay parang uulan na kaya nga sabi namin sana naman ay hindi bumagsak dahil kami ay maglalakad-lakad pa. Ang in-order nga namin diyan mga kamema ay sinampalukang manok at chop suey na may seafoods. Kumuha na rin kami ng fried rice at saka plain rice. Habang ang anak ko nga diyan mga kamema ay nagsisimula na nga kumain dahil chicken is life mga kamema kaya hindi na nga namin siya iniistorbo. Kami din naman mga kamema ay kumain na nga din kami. Ang sinampalukan nga dito mga kamema ay napakasarap pati na rin yung chop suey ay wala rin naman akong masabi. Umorder nga kami diyan mga kamema ng okoy at masarap nga din pati buttered chicken na may parang garlic ang flavor. Sa gulaman naman mga kamema ay tama lang ang tamis pero hindi nga namin nagustuhan yung isang buong chicken na in-order namin dahil medyo dry. Tinawag pa nga ni Isaac diyan yung manager mga kamema para sabihin niya na medyo may pagka-dry ang chicken nila dahil niya hindi nga siya nasiyahan dahil ilang restaurant naman ang nakainan niya ay napagko-compare nga niya kung anong klase ng chicken kapag naluto. Pero all in all mga kamema ay masarap naman ang menu
nila, kaya lang doon talaga sa chicken nagkaroon ng sablay. Pagkatapos nga namin kumain mga kamema ay lumabas na nga din kami dahil nag-aya nga ang asawa ng kapatid ko na mag-ice cream nga daw kami. Kaya dali-dali na rin kami naglakad at tatawid na nga kami papunta nga doon sa condominium nila. Sabi nga ng kapatid ko ay hawakan niya ang dalawa naming batang kasama. Nagulat nga kami dahil sila magkahawak kamay ay parehas naman silang hindi marunong tumawid sa kalsada, kaya tawang-tawa nga kami dahil sabi ng kapatid ko ay masyado daw ako nagtitiwala sa asawa niya. Papunta na nga kami diyan mga kamema kung saan nga kami o-order ng ice cream. Doon nga muna kami tatambay para naman makapagpatunaw ng pagkain. Busog nga ako mga kamema dahil sobrang sarap nga doon maliban nga lang sa chicken. Pumunta nga kami sa Dairy Queen mga kamema dahil doon nga kami mag-ice cream. Nagulat nga kami sa asawa ng kapatid ko diyan dahil nang hiram nga ng lemon para i-juggle. Nainis na rin ang kapatid ko dahil nga raw nakakahiya doon sa nagbebenta, kaya wala nga siyang nagawa, binili na nga lang niya yung lemon para nga hindi naman nakakahiya doon sa nagtitinda dahil yung ilang diyang piraso ay talagang nahulog na. Kumain nga lang kami ng ice cream diyan sa labas mga kamema habang nagpapatunaw ng mga kinain. Nagkokonting marites na rin dahil nga ang asawa ng kapatid ko ay marami ang naikakwento about nga sa pag-alis nila at sobrang excited nga. After ngang maulit ng anak ko ay agad-agad na nga rin kami pumunta sa condominium para nga pumunta doon sa kwarto nila at makita rin naman namin ang taal mula doon sa itaas. Nagantay nga lang kami diyan mga kamema ng elevator para nga makarating na rin kami kung saan nga sila tumutuloy. Nakakatawa nga diyan mga kamema dahil paglabas mo pa lang ng elevator ay sobrang bango na nga ng dadaanan mo. At after nga ng ilang tumbling at 3 tadyak ay nakarating na nga kami kung saan nga sila tumutuloy. At pagkapasok ko nga kaagad diyan ka mga kamema sa kwarto ng kapatid ko ay dumiretso nga kaagad ako doon sa veranda para makita ko nga kaagad yung taal na sinasabi ng kapatid ko na sobrang ganda daw. At totoo nga naman talaga na napakaganda at makapigil niya nga talaga kapag nandun ka na nga sa taas at buong-buo makikita mo kung ano nga ba ang itsura ng taal na sinasabi nila. Kung tititigan mo nga diyan mga kamema yung bulkan ay parang hindi nga mapanganib dahil marerelax ka talaga kapag ito makikita mo pagkagising mo sa umaga. After nga niyan mga kamema ay naglakad-lakad nga lang kami sa baba at pagkatapos nga niyan mga kamema makapag-relax ay nagpasya na nga rin kami umuwi dahil uuwi pa nga rin kami ng Laguna. Dahil gusto nga rin namin na mauna nga kami sa tita ko para maibigay nga namin yung pasalubong namin bago siya kumain. So yun lang mga kamema.